nasa ano ako ng action, ha? Nasanay ako sa action. Kailangan marinig ko yung action. Hindi ko nga alam kung ba't ako dito eh. Wasak. Ano ba to? Ito ba yung Buya Bunda? Lalabas ba yan mamaya si Buya Bunda? Hindi. Mga kapatid, sample lang yan. Mga bisita natin ngayong gabi, mga tol. Parang Akala ko seryoso ka eh. Pero mga kapatid, acting is truth, acting is Ronnie Lazaro. Palakpakan natin. Seryoso naman yung lahat ng ginagawa natin. Palagi tayong seryoso. Ako palagi seryoso. Oo naman, hindi ka naman magtatagal sa trabahong ito kung hindi ka seryoso, di ba? Yung huling Sinamalaya, no? Doon sa pelikula ni John Red, yung Pirata. Tama. Ipapalabas na ni John Red. Hindi ko nga alam kung paano, ang yung paano niya niluto ito. Kasi hindi ko alam kung anong estilo ng paggawa ni John Red ngayon sa panahon ito. Itong Pirata, parang Pirates of the Caribbean, gano'n. Hindi ko rin alam. Pero nabanggit ito sa kwento tungkol sa mga DVD na pirate. Iba din yan si John Red, no? Dapat mabisita din natin dito. Oo naman, idol natin yun. Hindi Alam mo, Ronnie, ikaw ba komportable ka na or aware ka ba sa status mo ngayon bilang isa sa mga pinakamahusay na artista sa pelikulang Pilipino? Maraming salamat. Palagi kong sinasabi naman, hindi ako naglalagay ng titulo sa aking pangalan. Ang importante sa akin yung finished product ko. Doon na ako nabubuhay sa Matindi yan. Ang ganda na, no? Finished product, no? Hindi kasi palagi naman, hindi naman 100% palaging ang gawa mo. Kumaga kung may grado siya, sabi mong ito ang palaging 100% ka. So, ang sa akin, bago yung mga ganon, yung finished product mo kung ano yun. Sa dati, rin to, Lord, nag-production design din to. Art department din to dati. Bago talaga tumodo ng bago kami pumasok sa industriya, ang kasama ko rito si Peque Galyaga, na siya naging production designer. Ikaw yung art director. Oo. Kasama ko rin pala dito si Kokoy Jimenez. Si Kokoy, Direk Kokoy. Yes. Siya yung director ng, pati NU Rock Award, siya palagi yung... Tama ka doon. Lagi Saka Patibot. Yes. So, kaming tatlo nag-adventure dito sa Manila, galing sa Lasal Bacolod na Ako yung naging prop man, unang-unang mga up from the depths. Anyway, pero yung sa mga pelikula ni Ismael Berral, doon ako naging sa Pabling, Girlfriend, Ito Bang Ating Mga Anak, tsaka Believe It Boys. At ang huli kong trabaho, yung City After Dark. Art director na ako. Art director. Ano to? Early 80s to? Late 70s? Mga ganun? 80s. 80s na to, no? Yung sound na bat dun sa City After Dark, saan yun? Yung pinagtatrabaho ni Rio Locsin. Malikaya. May Malikaya na nun. Malikaya? Malikaya na nung panahon na yun, Oo, bigayan matagal nun? na Malikaya nun. Magkano bigayan doon pag all the way sa Malikaya noon? Hindi ko naman alam yun. Hindi mo sinubukan? Hindi, uy. Sayang naman. Kakasara lang last year nun. Tsaka doon ko na yun kasi ang isang bar sa Libertad Taft, Sumpak. Sumpak. Yun yung mga macho dancers. Sumpak. Bakit mo alam yung mga bagay na yan? Hindi, doon Saan kami. mo ba Sumpak? Production designer ako doon. Kami naglalagay ng So, hindi pa uso yung Bangbang Ali? Hindi pa. Hindi pa uso bago na Sumpak. Pang lalaki nga, no? Ang kita! Ding. Gumagana ng mga lalaki doon. Alam mo, tunay na title daw ng kanta. Kailan minsan nagiging trabaho ang acting versus something you do passionately? May mga times may minsan that it feels like a job. Parang wala lang. You go through the motions, get your TFs, end of the day, okay ka na. May mga ganong moments ba? Or parang meron bang ganon? Every acting assignment ba ay talagang boom, buhos? Of course, in this life, kailangan nag-enjoy ka palagi. So, hindi ko pwedeng i-entertain yung sabihin kong job lang ito. Because ito na nga ang career ko. Ito na yung buhay mo. Itong buhay ko, itong mahal ko. Kung ma-stress ka pa, wag na lang. Wag na. Tama ka doon. Tama. So, wala sa aking wala akong pressure na yung parang nasa pilitan lang ako. Of course, nung una,
ang baitang ng aking pagiging artista, malaman ko ang sarili ko. Kagaya ng, of course, mabanggit ko na naman yung ginawa ko sa Boatman. Na mahirap yun. Mahirap yun. Kasi hindi mo pa alam yung sarili mo eh. Hindi ko pa alam kung ano talagang gusto ko sa buhay ko. Pero ngayon alam ko na. Iba na. So okay lang pag-usapan natin yung Boatman. Okay. Ano masabi na hanggang ngayon pag binanggit ang pangalan mo, yung pamagat, yung pelikulang pa rin yun, parang an entire generation associates that title sa'yo. Parang minsan sinabi mo parang ayaw mo siyang panoorin. May time na nagkwentuhan tayo In na... fact, I just saw it recently lang na like about a year ago or 2 years ago to reflect on it. Okay na ako. Okay na ako. And Tikoy and I it's amazing. Tama siguro yung sinasabi nilang time heals all wounds. Lord, para doon sa mga manonood backgrounder natin, lang, ano? ipaliwanag mo ang Boatman. Para Apparently, mga kapatid, itong bisita natin ngayon, yung bida doon sa Boatman, naging classic to. classic to. No? Pero ang problema kasi ay yung malakas, mabigat ang sexual element kasi ng pelikulang yun. At si Ronnie medyo disassociate ng sarili niya Sa Boatman. from that film. Na matagal na panahon. So as only recently na parang kinonfront mo talaga. At kasi nandun yun eh. Pero may bago ka bang reflections on that film? Nung napanood mo siya, ano yung... Hindi pa uso yung salitang ST, di ba? Iba pa yung salita nun, di ba? Anong salita pa? Nung napanood ko itong huling-huling nagustuhan ko ang ginawa ko. Pero hindi talaga ako yung tipong I watch my work and Embrace it, parang gano'n. O ano. Ano yung parang, in fact, if I can avoid watching myself, I will. Talaga? But, Nako-conscious ka pa rin? Sa tinagal-tagal mong artista? Yeah. May stage fright pa rin, no? May ganun pa rin, no? Stage fright is Iba almost normal, no? But, pero ang hindi ko mapagpalit sa nangyari sa akin habang ginagawa ko yung pelikula, yung nalaman ko, isa sa mga malaking bagay nalaman ko na kaming mga artista, natatangay namin ang aming trabaho sa aming bahay. Minsan, sa kagustuhang maganap ang isang katauhan, kami ay dumididikit talaga sa katauhang ito at minsan ay nauuwi namin. So, Hindi ka nakaka-switch off, parang gano'n. At maliban kung ikaw ay may angking na sabi mo, mag-switch off na ako. Pero kadalasan, kaming mga artista, ay natatangay namin ang trabaho namin sa loob ng bahay. So maraming siguro, that's why may maraming mga gulo-gulo ang mga buhay artista. So, kailangan din talaga yung magiging kapartner mo ay dapat maintindihan ka. Ay, isa pa yun. Isa pa yun. Pero hindi ba, sabi no ni Laurence Olivier, my boy, it's just acting. Di ba? Pero apparent, siguro madali lang sabihin yan kung hindi ka lang na artista. Olivier ka na sa kasi may, parang Parang multiple personality ka rin pagka ganun. Parang ganun yung... Kailangan maintindihan mo talaga yung proseso. At so of course, ang napipresenta palagi sa ating industriya, ang glamorous na party ng pagiging artista. Yun na yung after effect na kung makikita ninyo kung saan kami nagtatrabaho at kung ano aming mga Kasi akala nila nung hindi ka totoo all the time, hindi nila maintindihan na yun na yung pinakatotoo mo. Kasi kung yung ano yung last na trabaho mo, yun din yung magiging ano mo eh. Parang... Pero sabihin, bakit? Wala ba kay air content? I'm sure, ikaw may sarili kang air content. No. Ronnie Lazaro. Hindi. Hindi sa yan. Ngayon lang nauso yung mga air content. At saka buti merong binibenta sa yung mga nahihigang upuan. Ano tawag? Isa pa yun. Meron ka nung ganun nung? Ay, nakabili naman. Nakabili ka na ng ganun. Totoo ba sa paggawa ng pelikula, mas binabayaran ka sa pag-antay? Naniniwala ka ba ron? Kasi nga naman, ewan ko ba, mayroon yatang syndrome ng 9 to 8, 9 to 5 ang mga tao. Pero, so 8 o'clock, gabi ka na nasa-shoot minsan, gano'n? Minsan umaga na. Umaga na. Pero nandun ka sa set lang, no? Nandun lang. Kasi minsan, yung lokasyon ng kinakailangan. So, nandun ka na. Hindi Candy Crush ka na lang pag Ano yun? Yan si Ronnie Lazaro. Hindi alam ang Candy Crush. Ano yun? Ano yung pakiramdam mo minsan na, di ba, meron kayong Kao, si Pen, sila Joel.
part kayo ng ensemble of brilliant actors. Tapos may thank ilalagay you. ng mga bida na hindi naman talaga marunong umarte. Ano I will pakiramdam not- ng ganun? I will not judge my peers regarding this. It is still a business, you know, and so between them and the company that's hiring us, Posible bang umarte ng maayos kung ang kaeksena mo ay hindi marunong umarte? hindi siyempre kasi para kayong ano Parang tinuturuan mo pa rin siya. Na, parang dagat siya Airy ka. So hindi kayo ano. So ang pagluto ng isang magandang proyekto o yung isang kunyari isang eksena, chemistry ano yan bagay-bagay na kailangan pare-pareho. So kung hindi, ang kalalabasan hindi masarap na luto. Yan ang naman. Maaring iba tatanggapin na lang kahit medyo maasim. O yung tatanggapin na lang kulang sa asin. Para kang kumain sa... Kasi nung experience ko sa mga ganyan, pupunta ako ng mall, tapos pupunta ako dun sa baba. Food court. Food court. Pili ka ng pili. Tapos Ang akala ending mo? Ang ending mo, Pinaka hindi masarap. ang pangit na ito. Parang gano'n yung nangyari, no? No, pero may malaking improvement sa ating industriya. Mas malaki ang pagtututo kasi like alam ko mga katunggali ko sina Pel Medina, nagtuturo sila sa ibang mga estasyon. Nagtuturo sila at pinapa-improve ang acting abilities ng mga bata. Maraming nagtatanong, Ronnie, matagal ka na rito sa Maynila, bakit hanggang ngayon may punto ka pa rin? Kayo nila Joel, ba't hindi nawala yung mga punto ninyo? That makes us original, I think. Naks. In fact, one of my plans is to really develop regional film industries, no? Gano'n naman tayo, archipelago tayo. So why don't we develop our regional films, shoot films there, you know, use the language of that region, subtitle na lang English or Tagalog, but the quality should be international. The visual should be superb. Dapat maganda. It should be interesting. Example, Nag-attempt sila, Teddy ko niya, yung si Marie. Nung I think 2009, patuloy tayo doon. Noong 2009, yung pelikula niyang Yanggaw, dito, nanalo siya ng Best Actor sa Orian, ano? Horror movie siya, pero malalim siya Malalim siya. It's about the human condition, no? Isa sa mga powers kasi nun, it was done in Ilonggo. Diba? Pero, kaya, bukod sa mahusay silang dalawang Martin na Joel Torre, they were at home with the language. at saka yung director din, si Richard Somes. Dati production designer din yun. So, yun, yung example ng sinasabi natin na yung regional cinema, parang you reflect that. Dahil sa sobrang wala silang budget, hindi sila makauwi ng Iloilo. Sa Antipolo nyo sinot yun, di ba? But the point is, we call on filmmakers of each region. Bicolanos, Kapampangans, Cebuanos, Ilonggos. Make your films. Yung mga Tausog, mga... Make your films from there. You know? Badjao. Wala namang ibang magkikwento kasi nun eh. Kayo lang din. At ang dami nating kwento sa lugar-lugar na mga yon na ang iba hindi pa nila alam kung ano ito. Correct. I think it's exciting. Sabi mo sa Star Cinema yan, Tol. Ano eh? Iba ba ang acting mo, kunyari, pag ang ginagawang pelikula ay sa Star Cinema versus iba ba yung acting mo kapag ang pelikula ay indie at pang Cinemalaya? At saka tropa. Iba ba, nag-iiba ka ba ng style? To go back to truth. Truth is universal. Kung ano man yan, it's still the same. Pareho lang yun. Kahit ang bayad Kahit maliit. mababa, maliit. Basta marinig mo action. Hindi, pag marinig ng action. Pero pareho lang lahat, siyempre. Generation ng mga batang artista ngayon, ano yung kakaiba sa kanilang estilo ng pag-arte versus sa generation ninyo? Sa pansin mo lang. May mga lumilitaw ngayon na as passionate as we are also. Pero ang blaring na ano talaga sa industriya ngayon ay ang komersyalismo. Masyado tayong hypnotize ng komersyalismo na beautiful faces, beautiful makeups, and beautiful clothes. Hindi pa pwedeng beautiful makeup, beautiful clothes, pero beautiful acting din. Hindi ko na makokontrol yun. Sa akin, sa nasa negosyo, nasa taong mga nagpapaano na. Sana nga lang, kailangan may laban ng kaya nagpapasalamat ako sa mga gaya ng mga Cinemalaya na nagbibigay ng puwang para sa mga independenting. Cinema One. Cinema One, okay. Although Cinema One kasi,
it's still a corporation of ABS-CBN. Sorry to say, I'm not. But Cinema One, yes, of course. Meron silang Sarili. ibigay na nagpapasalamat ako at binigyan ng pagkakataon yung paggagawa ng Yanggaw. After ba Yanggaw, Ronnie, tumaas yung TF mo? Secret. Tumaas, ano? Hindi. Ako, aminin ko sa inyo, ang bawat unti-unting ng aking TF, ginagawa ko yan hawi sa aking kakayanan. Ano ibig sabihin? Sumisingil ako ng dahan-dahan sa abot sa aking kakayahan. Hindi bigla-bigla, ganun ba ibig sabihin? Oo. Kasi pag bigla-bigla, 3 buwan kang walang trabaho. So, abot kayang halaga pero quality product. Ayan. On what basis ka tatanggi sa isang role? At ano-ano yung mga roles sa tinanggihan mo at pinagsisihan mo? Ayoko lang gumanap ng mga karakter na alam ko hindi lang makapekto sa akin, makapekto rin sa mga manunod, mga role na Diablo. Ayaw mo yun, mga ganun. Kasi papasok ako dun eh. Which I want to say na for actors, yung best roles that you can do are saints. It might sound but kasi when you go inside the character, lilinisin mo talaga sarili mo. So para talagang kung nagsimba ka ng 1 taon, sulit na yung simba mo to play the character. Kung masamang tao ka, para mahirap din yung... Mahirap. Kung papipiliin ka ng 5 pinaka-underrated na artista sa Philippine cinema, sino-sino yung mga yun? Example, si Coco Martin, sabi mo, bilib ka sa kanya. Bilib ka sa kanya. Bilib ako sa kanya. Kasi bira yung heartthrob status at Magaling si Coco. Oo, kasi nataon lang na he's good looking, pero passionate siya sa craft. Passionate siya sa craft. Yun lang naman maganda eh. Passionate ka sa craft, sa trabaho. Kung kanya lang, of course, itong mga artista ito, kagaya na John Lloyd, kuha sila ng kumpanya eh. So, control yung kanilang mga gagawin. Sa tingin mo, Ronnie, you've done your best work. I would like to say always, I'm just beginning. Because, when you say you've done it, you'll get tired, man. So, no. I want to be in a movie with Brad Pitt, man. Pero nakasama mo si Chuck Norris dati, di ba? Yeah. Tama ba? Kasama ko si Chuck Norris. Lumabas siya sa Missing in Action, Yeah. Part 2. At saka karamihan ng mga Hollywood films na pumunta dito. Billy Drago was Kasama there, siya man. dito. I worked with Billy Drago. Sa Untouchables. Untouchables, Billy Drago. Yan. Ano pa ba yung mga international mo na... I work with Isabel Hopar. Yan. Recently lang yan. Yung Yeah. Apocalypse, hindi ka nakasama doon? No, not yet. We're still doing theater in LaSalle at that time. Yeah. Who else? The brother of Sean Penn, who passed away recently, or about 2 years ago. I worked May with him. artista pala na- Denom Elliott, I worked with him. But these are old actors. Ronnie, sa tingin mo, natututunan ng acting or parang dapat natural ka na artista? Nasabi nga niyan nung isang araw, I worked with Anita Linda. Anita Linda, no? Anita Linda. And natanong nga daw yan, natutunan ba yan o sa kanya, sabi niya, it's a gift. Wow. Parang drawing din yan nung eh. Malungkot naman nun. So siya, hindi mo siya pwede turuan umarte, gano'n. Ito na yung acting ko eh. Sabi Gawin mo nga yung Ronnie Lazaro style acting. Kunyari ito, yung bagong umaga si acting. Direk R.A. nagsabi, Ronnie Lazaro, parang... Ronnie Lazaro. yung... Direct na rin gano'n. O kunyari, ito yung sinag ng araw, di ba? Galing ka sa gabi. Meron na ba akong... Meron kami Ronnie Lazaro. Si Ramon, pag si R.A. tsaka si Ramon yung nagsabi, nagkakaintindihan na yung dalawa eh. Teka, bagong Ramon lahat. Bautista sabi na, Ronnie Lazaro acting. Alam na agad ni alam na Ramon yan. yun eh. Hindi, bagong lahat. Gusto kong pasalamat sa kay June, kay Lord dito Naman. at kay Direk na maimbita ako dito. At kayo talagang nagpatuloy sa aming kami ni na Joel, no? Yung henerasyon na yan na may ilagay sa isang pedestal halos na nakakaano pero maraming Pero salamat. dahil Okay, huling payo na lang sa mga
nais Tapos mag-artista. na tayo. Ako, I can only talk about being an actor, no? Hindi ko kasi maanong artista ako at iba ang lingwahe ko sa pagiging artista eh. Ang sa akin, ang pagiging artista, bago lahat, magiging tao muna. Ganda yun, ah. Magiging tao ka muna. Huling katanungan na lang, Mr. Lazaro. Pagkain, no? Hindi, iba naman to. Oo. Ano yung gusto mong soundtrack ng burol mo? Silence. And on that note, mga kapatid, iiwanan namin kayo with Mr. Ronnie Lazaro in silence. Baka natin. Ha! Hindi ako huminga doon. Patay ako eh. Thank you.